Sa pagpapatuloy, kasalukuyan ng isinasaganap ang palitan nila Chus Guerra at Genfru, ngunit agad na umangal si Genfru dahil hindi ito kontento sa palitan. Habang nagaganap ang pakulo ni Genfru ay palihim na nasa likod sila Bara at Sub, gumamit sila ng risky dice at nakakuha ng good luck kaya't mabilis silang sumugod at gumamit ng Tax Collector's Gauntlet, tagumpay silang nakapagnakaw ng ilang spell card mula kila Chus Guerra. Napagtanto ng mga kasama ni Chus Guerra na nawalan sila ng 5 uri ng spell card, sa tulong ng mga bihag nila Genfru nalaman nila na ito nga ang mga bomber, kaya't gumawa sila ng plano upang pigilan sila Genfru na maunang tapusin ang game. Samantala habang naglalakad ang ating mga bida, naisip ni Gon na kung bakit sa dami ng player sa game na ito bakit konti pa din ang naka-obtain ng mga rank B cards, kahit na hindi naman ito ganon kahirap kunin. Sa palagay ni Killua ay wala pa sa 30 ang grupong nakakausad pagdating sa pangungulekta, kaya naman dito nila napagtanto na sa hirap ng game karamihan sa mga player ay nais nang umuwi sa tunay na mundo, subalit ang mga ito ay walang mga hawak na live cards, kaya naman pumunta silang Masadora at naghanap ng mga players na nais makipag-trade ng ibang spell card para lamang sa live card. Bilang resulta, nagawa nilang may palit ang 3 live cards sa 4 na stay pocket cards, at kung dati ay umiiwas pa ang grupo nila Gon sa ibang mga players, ngayon kailangan na nilang makisama sa iba upang makakuha pa ng maraming mga rare cards, kaya naman ipinagpatuloy pa nila ang pakikipag-trade. Mabuti na lamang ay merong Paladin's Necklace si Gon, sa tulong nito nasisigurado nila ang bawat cards na nakukuha nila mula sa ibang mga player. Gayunpaman naalala ni Gon na ang kwintas niyang ito ay nakakatanggal din ng sumpa, kaya maaaring magamot nila ang baryong may sakit na kanila dating napuntahan. Nang bumalik sila sa Nayon, dahil sa kabutihang ginawa nila noon, pumayag ang pinuno ng Nayon na ipagkatiwala ang buhay nila kay Gon, at ang mga ito ay nag-transform sa pagiging baraha. Ginamit ni Gon ang kanyang Paladin's Necklace at nagamot ang mga taga-Nayon, bilang gantimpala ay binigyan sila ng card na Alexander of Strange Luck. Maya-maya ay nagpatawag ng pagpupulong si Casual kila Gon, ipinaalam nito na malapit na makumpleto nila Genfru ang mga cards, kaya't nais niyang makipagtulungan sa lahat ng nandito na pigilan sila Genfru. Gayunpaman nagtanong si Killua kung paano malalaman ang ranggo ng bawat player, dahil dito kinutya ni Asta ang grupo nila Gon at Killua. Ipinaliwanag ni Casual na sa trading shop ay maaari mang malaman kung ilan na ang cards na hawak ng bawat player. At dahil 3 cards na lamang ang kulang nila Genfru, iminungkahi ni Casual na magtulungan silang hanapin ang isa man sa mga card na iyon at i-monopolize nila ito upang mapigilan silang tapusin ang game. Ngunit umangal na naman si Asta, sapagkat ayaw niyang makipagtulungan sa grupo nila Gon dahil para sa kanya ay wala namang maitutulong ang mga ito. Subalit itinanggi ito ni Killua at Gon, sapagkat alam nila kung ano ang mga kakayahan nila Genfru at ang isa sa mga cards na hinahanap pa nila Genfru ay nasa kanila na ngayon. Natuwa si Asta sa nalaman at handang makipagpalitan ng A-rank card para sa impormasyong ito, subalit umalma si Killua na dapat ay 2 S-rank card ang ibigay sa kanila kapalit ng impormasyon. Dahil dito nagsanhi ito ng pagtatalo at alitan sa kanila, mabuti na lamang ay pinatigil sila ng kani-kanilang mga kagrupo. Gayunpaman ibinahagi ni Gon ang kakayahan ni Genfru, ilan pala sa kasama nila ngayon kabilang si Asta ay nahawakan na ni Genfru, kaya naman ipinaliwanag ni Gon na para matanggal ito ay kailangan lamang nilang mahawakan din si Genfru at bigkasan na nahuli ko ang bomber. Gayunpaman nagbahagi din si Asta ng impormasyon at tips kung paanong hindi mauubos ang transform limit ng isang card, at sa huli ay nagkasundo ang lahat at nagbahagi din ng mga impormasyon. Napag-alaman din ng grupo ni Asta na ang barahang strip of cost ay wala pang nagmamay-ari kahit isa, kaya naman mabuting unahan na nila sila Genfru dito at ang lahat ay nagkasundong magtungo na sa Sofra B. Bawat grupo ay naghanap ng impormasyon tungkol sa Strip of Coast, hanggang sa nakausap nila Casual ang isang NPC at sinabi nitong may kayamanan na nakatago sa dagat, at upang makita ito ay kailangang gumamit ng Strip of Coast. Ngunit nang dumating ang piratang pangkat ni Razor, pinatahimik nila ang lahat ng mangingisdang may alam sa Strip of Coast, at kung nais nilang malaman ang iba pang impormasyon ay kailangan nilang talunin muna ang mga ito. Pagkatapos nito,
Napagtanto nila na na-trigger ang event na ito sa game nang gumamit sila ng accompany card na may bilang na 15 players, at dahil 15 din ang bilang ng pangkat ni Razor, nagdesisyon ang grupo na magtungo sa kuta ni Razor at harapin ang mga ito. Nakiusap si Casual sa mga pirata na lisanin na ang lungsod na ito, ngunit tinawanan lamang sila ng mga pirata. Hinamon sila ni Bopobo na kung magagawa nilang mapapaalis siya sa labas ng bilog na apoy, dadalhin niya ang grupo nila Gon kay Razor. Kumasa sa hamon si Zeho ngunit wala lang din siyang nagawa nang yakapin siya ni Bopobo at sinunog ang kanyang paa, dito na nakialam si Gon at sinipa ang mukha ni Bopobo. At dahil nakialam si Gon sa laban ni Zeho, madali siyang na-disqualified ni Bopobo dahil lumagpas siya sa guhit, gayunpaman nagpresenta na lamang si Killua na siya na ang bahala. Napalabas ni Killua si Bopobo matapos niyang sunugin ang mukha nito, naasar si Bopobo at tatangkang aatake subalit sinipa ito ng kanyang kasamahan dahil sa hindi nito pagiging patas, kaya't dinala na ang grupo nila Gon kay Razor. Isang gym sports ang kuta ni Razor, nagpasya si Razor na magkaroon sila ng paligsahan at sila ang pipili kung ano-ano ang paglalabanan, subalit kung magagawa silang matalo ng grupo nila Casual ay kusa silang aalis sa islang ito. Ang unang grupo na makatamo ng 8 panalo ay silang magwawagi, at ang unang laban ay boxing match sa pagitan ng Pirate Boxer versus kay Montreux. Mataas ang kumpiyansa ni Montreux na manalo dahil alam niya na ang katapat niya ay isang emitter at dehado ito sa malapitang laban. Nagawang pabagsakin ni Montreux ang kalaban niya sa pamamagitan ng pagpapakawala niya ng mga shotgun fist, ngunit bigla na lamang din bumagsak si Montreux. Ipinaliwanag ni Killua na dahil ito sa ginawang teleportation punch ng Pirate Boxer. Natalo si Montreux sa laban kaya't ang unang puntos ay napunta sa team nila Razor, dahil dito alam nila Killua at Biscuit na wala silang panalo kung ang makakasama nila ang grupo nila Casual. Kaya naman si Biscuit ay sinadyang magpatalo sa larong juggling soccer, habang si Killua naman ay nagboluntaryo sa laban ni Bopobo subalit sinadya din ni Killua na magpatalo. Di nagtagal ay tuluyan nang ang natalo ang koponan ni Gon at Casual, napagtanto din ni Goreno na sinadya ng grupo ni Gon na magpatalo, kaya't iminungkahi ni Asta na sapat na nakakuha sila ng impormasyon, at saka sila tumiwalag na sa koponan. Ganon na din ang ginawa ng ibang grupo at ang natira na lamang ay sila Gon kasama si Goreno, napagtanto ni Killua na sinadya ang event na ito upang pag-away-awayin ang isang grupo. Iminungkahi ni Goreno na kailangan muli nilang maghanap pa ng ibang mga miyembro, nakita nila ang pangalan ni Chrollo subalit sinabi ni Killua na sigurado si Kurapika na hindi yan ang tunay na Chrollo, o baka isa lamang iyang kasapi ng Phantom Troop. Iminungkahi ni Goreno na gumamit sila ng side vision, at nakita nila na hindi man lang ito nag-e-effort na mangolekta ng mga cards. Kinaumagahan ay nagpasya silang puntahan ang tao na gumamit sa pangalan ni Chrollo, dinala sila ng accompany card sa isang mahamog na lawa at laking gulat nila Gon at Killua na ito pala ay si Hisoka. Napansin ni Hisoka kung gaano kalaki ang improvement ng dalawa, kaya naman napatingin siya kay Biscuit at inaasahan niya na ito ang kanilang guro. Maya-maya ay tinanong ni Gon kung anong ginagawa ni Hisoka sa Grid Island, nagpas siyang magsinungaling si Hisoka sa tunay niyang dahilan, sapagkat alam niyang pipigilan siya ng dalawa na mahanap ang Nen Exorcist. Sumagot na lamang si Hisoka na ginamit niya ang pangalan ni Chrollo, dahil naalala niya na naririto ang mga spider din sa laro, kaya't kung gamit niya ang pangalan ni Chrollo ay ang mga spider na ang lalapit sa kanya. Gayunpaman nagpakyut si Biscuit kay Hisoka at nakiusap itong sumali sa kanilang koponan, bagamat naasiwa sila Gon at Killua. Agad namang pumayag naman si Hisoka kaya't iminungkahi nito na sila ay magpunta sa Love City upang maghanap pa ng mga kakampi. Habang naglalakad, sinabi ni Biscuit na pakiramdam niya ay hindi nagsasabi si Hisoka ng totoo, kaya naman naghinala din si Killua dahil hindi tugma ang mga paliwanag ni Hisoka. Nang dumating sila sa Love City, maraming mga babaeng NPC ang nagpapansin sa kanila doon. Sinubukan ni Gon na iligtas ang isa subalit pinigilan siya ni Killua dahil malinaw na isa lamang itong game event. Iminungkahi ni Killua kay Hisoka na pumunta na lamang sila sa ibang bayan, subalit sinabi ni Hisoka na hindi sila mababagat dito. Dahil sa narinig na pagtanto ni Killua na kaya lamang sumama sa kanila si Hisoka sapagkat ito ay nababagot,
kaya ito nababagot ay wala na itong magawa dahil nakipagkita na ito sa mga spider, at alam na din nito kung saan niya mahahanap ang Nen Exorcist. Nang papalabas na sila sa Love City, iminungkahi ni Gon na kung subukan nilang i-recruit si Chasgera, kaya naman lumapit si Gon kay Hisoka at hiniling na ipakita ang binder nito baka sakaling na-meet na nito si Chasgera. Pabor ito kay Killua dahil maaaring makita niya sa listahan ni Hisoka ang mga pangalan ng mga spider, na kumpirma nila na nasa listahan ni Hisoka si Chasgera ngunit wala dito ang mga miyembro ng spider. Samantala palihim pala na ginamit ni Hisoka ang texture surprise, at pinalitan niya ang pangalan ng mga spider na nakalista sa kanyang binder. Gayunpaman nakumbinsi na nila Gon ang grupo ni Chasgera na sumali sa kanilang koponan, subalit bago sila maging opisyal na miyembro kailangan muna makita ni Killua kung pasado ba ang kanilang kakayahan. Mukhang nagkabaliktad na ang posisyon nila ngayon, ipinakita ni Chasgera kung gaano kalakas ang kanyang Ren, namangha sila Gon at Killua sa taas ng naabot ni Chasgera. Subalit walang kahirap-hirap na nilagpasan nila Gon at Killua ang naabot ni Chasgera, nakuha pang magtalo ng dalawa na ulitin ang pagtalon, dahil dito humingi ng pasensya si Goreno sa kulit ng dalawang bata at tinanggap pa din ang grupo nila. Ngunit pumasok ang masamang balita, mayroon na daw 97 cards sila Genfru at ang kulang na lang ng mga ito ay ang Alexander of Strangelock at Strip of Coast, kaya naman agad na silang kumuha ng 6 pa na miyembro upang makumpleto na sila. Kagaya ng dati ay boxing ang unang paglalabanan, alam na ni Barry ang kakayahan ng pirate boxer kaya naman agad siyang sumugod upang gitgitin ito sa corner, at hindi na binigyan pa ng pagkakataon hanggang sa ma-knockdown niya ito. Matapos makuha ng grupo nila Gon ang 3 magkasunod na panalo, napagtanto ni Razor kung gaano kalakas ang grupo na ito kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipaubaya na lamang sa kanya ang labang ito. Ngunit mariing tinutulan ni Bopobo ang utos ni Razor dahil gusto niyang maghiganti kay Killua, sinubukan niyang mag-aklas laban kay Razor subalit pinasabog ni Razor ang ulo niya gamit ang Nen ability nito. Sinabi ni Razor na mabigat ang parusa sa mga bilanggo na sumuway sa patakaran, gayunpaman dahil namatay na si Bopobo tinanong ni Killua kung paano na ang laban sa sumo wrestling, sinabi ni Razor na ibibigay na lamang niya ang pang-4 na panalo sa koponan nila Gon. Ngunit biglang iniba ni Razor ang patakaran at sinabing sila ay maglalaro ng dodgeball, ang larong ito ay binubuo ng 8 miyembro kaya naman inilabas ni Razor ang kanyang 7 devils. Dahil sa takot ng mga ibang kasama nila Gon ang mga ito ay nagpupumilit na umatras na lang, sinubukan pa din nila Killua at Barry na kumbinsihin ang mga ito, subalit dahil buhay ang nakataya sinabi ni Gon na lalaban sila ng 6 na miyembro lamang. Pero ayon kay Razor matutuloy lamang ang laban kung 8 miyembro ang bawat koponan, gayunpaman na itanong ni Gon kung bakit nagawang patayin ni Razor si Bopobo. Sinabi ni Razor na dahil si Bopobo ay may napakabigat na kaso, kaya naman dito ipinaliwanag ni Chasgera na isang tunay na mundo ang Grid Island, ang ibunyag ng isang bilanggo ang tungkol dito ay napakalaking pagkakamali, kaya't masasabi niyang hindi NPC ang mga taong kasama nila dito ngayon, at si Razor ang isa sa mga gumawa ng larong Grid Island. Dahil sa narinig tinanong ni Gon kung nasaan ang kanyang ama, napagtanto ni Razor na kaharap niya ang anak mismo ni Jing, ibinunyag ni Razor na ibinilin sa kanya ni Jing na sa oras na makarating si Gon dito ay huwag siyang pagbibigyan. Upang sila ay makumpleto ay inilabas ni Goreno ang kanyang mga Nen Beast upang sila ay maging 8, kaya naman pumayag na si Razor at ipinaliwanag niya ang rules ng larong dodgeball. Nang magsimula ang laban, ibinigay ng libre ni Razor ang bola sa koponan ng ating mga bida, nakuha ni Goreno ang bola at sa 2 ulit niyang pagtira ay napakadali niyang nataman agad ang 2 devils ni Razor. Sinubukang batuhin ni Goreno si Razor ng bola na may Nen, ngunit sinalo lamang niya ito ng isang kamay, sa pag-counter ni Razor ay ramdam ni Goreno kung gaano kabigat ang bola, kaya naman agad niyang ipinalit sa pwesto niya si White Goreno at nawasak ang ulo nito. Sa ginawa ni Goreno ay wala itong nilabag na patakaran, subalit ramdam nila na hindi na makakabalik ng husto si Goreno sa laban dahil sa trauma. Ipinagpatuloy ni Razor ang laro at ikinulong nito sila Gon sa mabilisang pagpasa ng bola, at sa isang iglap ay tinamaan si Chasgera sa likod, at kahit na itinoon niya ang aura sa kanyang likod para sa depensa ay matindi pa din ang pinsalang kanyang natamo.
Pinagbawalan ng referee si Chesguero na bumalik na sa laban kaya naman naupo na lamang siya sa gilid. Gayunpaman si Hisoka na ang sumunod na umatake at gamit ang kanyang bungee gum, tatlo sa mga Devils agad ni Razor ang natanggal kaya't nagdesisyon sila ni Killua na unahin nilang ubusin ang mga Devils ni Razor. Nagsimula na muling umatake si Hisoka at bago pa man tumama ang bola ay nagsanib ang dalawang Devils ni Razor at nasalo nito ang bola. Kahit na nagreklamo si Killua sa nangyari ay wala lang din naman itong pinatunguhan, kaya't nang maibalik na muli ang bola kay Razor, agad na naghanda sila Gon at Killua at pinasiklab ang kanilang Ken. Itinuon ni Razor ang napakalakas niyang atake para kay Gon, mabilis na gumamit si Gon ng ko sa kanyang kamay at ulo, ngunit sa lakas ng puwersa ay tumilapon si Gon palabas ng court at nasave pa din niya ang bola. Gayunpaman muling tumayo si Gon at hindi alintana ang pinsala bagkus lalo pa itong ginaganahan. Base sa babagsakan ng bola, mapupunta sa koponan nila Gon ang kontrol sa bola pero kaakibat nito ay out na siya, kaya naman nagpas siya si Gon na gumamit ng back mamaya upang makabalik sa laro. Dahil si Goreno ay back player ngayon pinasa sa kanya ni Killua ang bola, at sa kagustuhan niyang makabawi kay Razor, inihagis niya ang bola sa kanyang itim na Nen Beast at saka ipinagpalit niya sa pwesto si Razor para tamaan ito sa mukha. Inaasahan nilang out na si Razor ngunit nagawang masave ng Devil ni Razor ang bola at agad na inatake si Goreno, sa pinsalang natamo sa mukha ay agad siyang nawalan ng malay at naglaho na din ang Nen Beast nito. Dahil tuluyan ng na-out si Goreno, alam nila Rod Riot na matagal pa bago magising si Goreno upang maibalik nito ang kanyang Nen Beast sa laro. Kaya naman nakikita niya na dehado sila sa laban na ito. Sa pagkakataon ni Razor ay isang slide throw ang kanyang atake, tipong si Killua ang tatamaan pero lumihis ito papunta kay Biscuit at Hisoka, nakaiwas sila ngunit ibinalik ito ng Devil ni Razor, gayunpaman nasalo ito ni Hisoka gamit ang kanyang bungee gum. Sa kabila nito laking gulat nila nang sinabi ng referee na out na si Biscuit, dahil tinamaan pala ang kanyang damit. Bilang kapalit gumamit na lamang ng back si Gon upang makabalik sa laro. Natuklasan ni Hisoka na humihina ang puwersa ng bato ni Razor kapag lumalagpas na ito sa playing field, iminungkahi ni Killua na makakaiwas sila sa pinsala kung sila ay iilag, ngunit para kay Gon hindi niya gusto ang ganong pagkapanalo, kaya naman sa galit ni Gon ay nais niyang manalo sa paraan na mapupuruhan si Razor. Dahil may naiisip ng plano si Gon, iminungkahi ni Gon na tumindig si Killua sa harapan at tibayan ng tindig habang hawak ang bola. Dito na nag-charge si Gon gamit ang kanyang Jajunkan at sinuntok niya ang bola ng may matinding puwersa. Sa tindi ng puwersa ay napalabas niya ang number 13 Devil ni Razor. Sa nangyaring ito kila Gon pa din mapupunta ang bola, subalit nainis siya dahil kulang pa ang lakas ng kanyang atake upang matalo si Razor. Kaya naman sa mga oras na ito ay malumanay niyang binuksan ang kanyang aura, at saka pinakawalan ang malakas na bugso ng Ren. Muling nag-charge si Gon ng kanyang Jajunkan at saka ulit umatake gamit ang bola, upang madepensahan ito ay itinuon ni Razor ang kanyang aura sa kamay at paa, nagawa niyang mabawasan ang puwersa ng bola at may pataas ito gamit ang pinagsamang perpektong balanse. Lahat ay namangha at nabahala sa ginawa ni Razor, subalit gamit ang bungee gum ni Hisoka ay nagawa niyang masalo pabalik ang bola sa kanila, gayunpaman ay gumamit si Razor ng back upang manatili siya sa infield. Inakala nila Barry na lamang na sila sa laban, ngunit ipinaliwanag ni Chesguero na dehado pa din sila dahil sa kondisyon ni Hisoka at Gon, at ang may pinakamalalang injury ay si Killua, sapagkat hindi siya gumagamit ng kahit anong nen sa paghawak ng bola, dahil kung gagamit ng nen si Killua ay maaaring mapahina nito ang puwersang ibinibigay ni Gon sa bola. Naiinis si Chesguero dahil hindi man lang siya makatulong sa laban, kaya naman nagpatawag siya ng timeout, at sinabi niya sa tatlo na siya na lamang ang hahawak sa bola gawa ng pag-aalala niya sa pinsalang natamo sa kamay ni Killua. Tumanggi si Killua dahil para sa kanya ay maaaring lumaki ang tsansa na matalo sila sa laban, ngunit tinanggal ni Biscuit ang kamay ni Killua palabas sa bulsa at nakita ang pamamaga sa kamay nito. Sa kabila nito, pinilit pa din ni Killua na siya pa din ang hahawak sa bola. Sinabi ni Gon na alam naman niya ang kalagayan ni Killua, subalit para sa kanya ay naniniwala siya na si Killua lamang ang makakayang makagawa nito.
Nang matapos ang timeout, napunta kay Biscuit ang bola at ibinato niya ito sa Devil ni Razor at tagumpay niyang pinatamaan ito, ngunit na-save pa din ng Devil ni Razor ang bola. Ngayong na kay Razor na muli ang bola, nakaisip si Gon ng plano para magawa nilang mapigilan ang pakakawalang pag-atake ni Razor. Sa pagpapatuloy, ibinalik ni Razor sa kanyang sarili ang kanyang mga devils o aura, kaya naman inaasahan nila na mas malakas na ang susunod nitong atake. Matapos ni Razor maipon ang aura ay ipinasan niya ito sa bola at balak niyang umatake ng spike, kaya't sila Gon ay bumuo ng isang formation upang makagawa ng matatag na depensa. Sa pagbulusok ng bola ay buong lakas nilang pinigilan ang napakalakas na puwersa ng bola, napabilib si Razor ng tagumpay nila itong napigilan, ipinaliwanag ni Razor na si Gon ang sumalo sa bola habang si Hisoka naman ang pumipigil sa momentum nito, at ang pinakahigit sa lahat ay si Killua ang sumuporta sa kanila upang hindi sila mawalan ng balanse. Sa mga oras na ito ay seryosong naghahanda na si Razor dahil inaamin niyang talagang napakalakas sumuntok ni Gon, ngunit nagulat siya nang naglabas si Gon ng napakalaking dami at bigat ng aura na nagbigay ng pagkagimbal sa lahat. Nasabi na lamang ni Razor na dapat lamang na matuwa si Jing dahil siguradong anak nito talaga ang kaharap niya ngayon. Sa pinakahuling atake ni Gon, mas malakas ito kaysa sa inaasahan ni Razor, kaya naman napagtanto niya na hindi niya kayang saluhin ito, bagkus pinatama niya sa kanyang bisig at ibinalik diretso kila Gon. Sa tindi ng pagod ni Gon ay hindi niya nasalo ang bola at nawalan ng malay, gayunpaman muling gumamit si Hisoka ng bungee gum upang may counter pabalik ang bola. Tinangka pa din ni Razor may block pabalik ito ngunit dumkit sa kanyang bisig ang bola dahil sa bungee gum, kaya naman tagumpay nilang napalabas si Razor at ipinahayag ng referee na ang nagwagi ay ang koponan ni Gon. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Killua na utang ng loob nila kay Hisoka ang kanilang pagkapanalo, subalit sinabi ni Hisoka na nanalo sila dahil sa kanilang pagtutulungan. Maya-maya ay nagkaroon ng pag-uusap sila Gon at Razor, sinabi nito na wala siyang ideya kung nasaan ngayon si Jing, subalit ikinwento niya kung paano binago ni Jing ang kanyang buhay. Dati siyang kriminal at mamamatay tao na naghihintay na lamang ng bitay, nang makilala niya si Jing ay inupahan siya nito para gawin ang laro, at sa talang buhay niya wala pang tumawag sa kanya ng tunay niyang pangalan kundi ay si Jing, ang pagbigay ng malaking tiwala sa kanya ni Jing ay isang karangalan. Kaya naman bago umalis sila Razor sa islang ito, ay hiniling niya kay Gon na hanapin nito ang kanyang amang si Jing. Nang makaalis na sila Razor sa isla, sinama sila ng NPC sa tore at ang grupo ni Gon ay nakilahok sa game event na ito, patuloy na nagkukwento ang babae na wala talagang kayamanan sa dagat, bagkus ang tinutukoy niya ay ang mga tanging yaman ng karagatan. At sa pagsikat ng araw ay doon na natapos ang event at tuluyan na nilang nakuha ang card na Strip of Coast. Bago umalis si Hisoka ay inalok nila Gon ito na manatili muna ito sa kanila, subalit sinabi ni Hisoka na gumamit na lamang sila ng contact o accompany card kung kailangan nila siya. Napagtanto ni Killua na nagsinungaling sa kanila si Hisoka, dahil marunong pala ito maglaro ng Greed Island bago pa nila ito makilala. Gayunpaman kinontak sila ni Genfru, inutusan sila nito na ibigay na ang Strip of Coast kung gusto pa nilang mabuhay, at pwede din naman nila itong idaan na lamang sa pakikipag-trade, kaya't sinabihan niya si Chesgero na pumunta sa Masadora matapos ang isang oras. Nabanggit ni Genfru ang mga pangalan ng dating kagrupo nila Gon, nalaman nila na wala na ang mga ito sa laro kaya naman maaaring patay na din ang mga ito. Sa galit ni Gon ay hinamon niya si Genfru ng isang duelo, at dahil sa mapanganib ito ay agad siyang pinigilan nila Biscuit at iminungkahi ni Killua kay Chesgero sa iba na lamang sila mag-usap. Naniniwala si Genfru na nasa kamay ni Chesgero ang orihinal na kopya ng Strip Coast, at clone lamang ang nakila Gon dahil mga bata lamang sila. Gayunpaman, iminungkahi ni Chesgero na sila Gon ang humawak ng original na kopya ng Strip of Coast, dahil alam niya na siya ang tatargetin ni Genfru, ngunit pinagsabihan niya si Gon na delikado ang ginawa nito kanina na paghamon kay Genfru, dahil sa kalagayan nila ngayon ay wala silang lakas para lumaban at malalagay sa panganib ang kanyang mga kaibigan. Nagpasya si Chesgero na tulungan ang grupo nila Gon upang makapaghanda sa laban para kay Genfru. Ilalayo nila ang grupo ni Genfru sa loob ng 3 linggo, subalit kapalit noon ay ibibigay nila Gon kila Chesgero ang Alexander of Strangelock.
Alam niyang baka hindi sapat ang 3 linggo upang gumaling ang lahat ng kanilang injury, pero sapat na iyon para makapag-isip sila ng plano o strategy upang matalo sila Genthru. Pumayag sila Gon sa kasunduan, kaya naman sa pag-alis nila Chesgera, ay iminungkahi ni Biscuit na wala na silang sasayanging oras kaya't sisimulan na nilang magpagaling at magsanay. At dito muna nagtatapos ang Season 4 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.